Magandang araw sa inyong lahat. Si Onig ito at ngayon ay dadaling ko kayo sa isang makasaysayang bahay dito sa Bulacan, Bulacan. Ang tanyag na Icasiano Enriquez Ancestral House. Ang bahay na ito ay naging saksi sa makasaysayang kaganapan noong panahon pa ng mga Kastila. Isa itong halimbawa ng arkitekturang bahay na bato na nagpapakita ng mga yaman at galing ng mga Pilipino sa panahong iyon. Hanggang ngayon, nananatili itong nakatayo bilang paalala sa ating kasaysayan at kultura. Sa vlog na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang mga detalye at kwento na bumabalot sa lumang tahanan na ito. Ako si Vicente Santiago Enriquez, although mas kilala ako bilang Bong Enriquez, taga Bulacan, Bulacan. Itong bahay na ito ay ang aming ancestral house. Wala naman dokumento pero sinasabi nila nagawa ito mga 1860s, 1870s. Ang nagpagawa nito ay si Jacinto Icasiano. Ngayon, ang Jacinto Icasiano ay meron dalawang anak na babae. Yung isa ay Juanita. Yung Juanita, ang bahay na pinagawa naman ni Don Jacinto ay doon located doon sa may Santa Ana. At ito, sa pinagawa ni Don Jacinto Icasiano sa kanyang anak na pangalawa na si Josefa. Okay. Ang napangasawa ni Josefa ay si Colonel Vicente Enriquez. Si Colonel Vicente Enriquez ang aide-de-camp ni Gregorio del Pilar at isa sa founders of the Katipunan dito sa Bulacan at nag-survive sa Tirad Pass. Dito tumira ang Vicente Enriquez at Josefa Icasiano at nagkaroon sila ng 10 anak. Ang aking father ay second to the youngest. At itong bahay na ito ay namana naman ng aking father. Kaya ang napangasawa ng aking tatay ay si Milagros Santiago from Malolos. At dito sila tumira. Dito rin kami tumira. 8 kami magkakapatid. Pangatlo ako sa magkakapatid. At although sa Maynila kami nag-aral, pero pag weekends, break, summer break, Christmas break, vacation, nandito kami lahat. Ayun, kaya itong bahay na ito ang namana namin magkakapatid sa aming tatay ni Jacinto, na pangalan ni Jacinto, at ang aming nanay ay Milagros. Ito yung pictures ng mga family namin. Ito si Don Jacinto Icasiano. Apo. Siya yung nagpagawa ng bahay na ito. Apo. Anak niya si Josefa. Okay. Si Josefa, ayun. Ay, okay po. Okay? Ngayon, itong si Josefa, napangasawa ni Colonel Vicente Enriquez. Apo. Silang tumira dito sa bahay na ito. Apo. Ito, 10 ang anak. Apo. Ayun yung tatay ko. Ay, opo. Second to the youngest. Yan. Tapos, eto, family ng mother ko from Malolos. Yan ang family nila ng Malolos. 13 naman sila. 13. So you can imagine. Yes. 10 dito, 13 dito. Pag nag-reunion kami, parang isang barangay na yun. Dami. During those times, maramihan po talaga yung... maramihan talaga ang mga anak nung araw. Paramihan nun eh. Eto kami kasi itong bahay na to, namana nga ng father ko. Apo. Ito yung family namin. Yan ang nanay ko. Ayun ako. Yun. When I was in high school. Ito yung mga kapatid ko. Ito si Boyet. Yes. Siya yung tumira dito kasama yung family nila. Ito sila. Yan, Siya po family. yung pinakamatagal na tumira dito sa bahay na ito. Siya tumira dito. Ito yung brother ko. Ito yung mga anak niya, puro babae, 4. Kayo po ba, Sir Bong, nung nag-asawa na po, hindi na po kayo tumira dito? Hindi ako tumira dito. So si Sir Bong lang po. Ay, Boyet. Si Boyet. Sir Boyet. Tapos, ito yung mga apo. Ayan yung mga anak ko. Ayan. Ayan yung anak ko. Ayan. 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 Tapos yung mga Ikaw po mga yun, pamakin. Sir. Ikaw po yun, sir, yung nasa... Ito ang tatay ko. Ah, yan. And si Lolo.
Ito si Lola. Yes. Yan, ito mga apo nila. Yes. Ngayon, kami, present, ito nung a few years ago, nung buhay pa kami lahat. Yes. Yan, ito kami. Ito yung eldest, si Ate Jean, na wala na yan, pumanaw na. Si Boyet, pumanaw na rin. Ito si Sita, pumanaw na rin. Kita mo, from the eldest to the youngest. Kinopya namin yun, eldest to the youngest. Kinopya namin. Ayan. Ito, father ko at saka mother ko. Okay po. Ayan. Ito yun. And then itong house po na to, circa Tagal na 1990s or... early 2000 siguro. Oo. Ayan. Okay. Very good. Okay, sir. Ano po yung approximate age and story of when the house was built? Yun nga, wala naman dokumento pero ang estimate mga 1860, 1870 pinagawa itong bahay na ito. Yan. Okay. Notable events or people who lived and stayed here. Okay. Siyempre, nandyan si Colonel Vicente Enriquez. Dito sila tumira. Kaya before, mas kilala to bilang Enriquez Ancestral House. Nandito rin yung aming pinakamatandang auntie na kapatid ng tatay ko, Asuncion ang pangalan, naging madre sa Assumption Convent pa noong araw sa Maynila. Mother Margaret ang kanyang pangalan. Naging madre siya doon sa Assumption. Yun, nung ang Assumption Convent ay nasa Heran pa nung araw. At yung susunod sa kanila, yung Luis Enriquez, ay ang anak niya ay naging mayor dito sa Bulacan, Bulacan. Si Tito Enriquez. Vicente rin yun. Tatlo kaming Vicente Enriquez magpipinsang buo. Around what year? Kailan lang? Siguro panahon na ni Cory yun eh. Anyway, hindi ko matandaan kung ano exact date, exact year. Anyway, tapos, yung susunod sa kanila, si Remedios Enriquez, ang napangasawa niya ay si former Senator Soc Rodrigo. Nakapit-bahay din lang naman ng mga Enriquez dito sa Bulacan, Bulacan. Yan. Tapos, down the line, naging very colorful ang mga magkakapatid. Itong bahay naman na to open sa lahat ng aming mga relatives. Kung gusto nilang umuwi dito, magbakasyon, bumisita, open naman ito palagi. What are the architectural features of the house that make it special? Hindi kasi ako arkitekto, kaya hindi ko masagot masyado yan eh. Pero itong bahay na to, meron pa tayong makikita dyan. Hindi pa ako ang ginamit, naka-pegs. Alam mo yung wooden pegs. Yun ang mga ginamit dito eh. Malaki yung bahay. Ang ano dito, 4 lang ang kwarto nito, big rooms. No? 4 big rooms. Ang kusina, nandun sa dulong-dulo. Ang bathroom or CR, kung tawagin natin, nandun rin sa dulo. Ganon. Typical bahay na bato. Typical bahay na bato ang structure nito. Sa baba, ang tawag diyan zaguan eh. Pero nung panahon namin, nung tatandaan ko yan eh, ang tawag diyan silong na ngayon eh. Dati pa, pag tinatawag ako ng nanay ko, pag may naghahanap sa akin, sasabihin ng nanay ko, nandun sa lupa. Kasi literally, yung saguan, lupa yung flooring. Ngayon na lang na semento yan eh. Dahil nga ginagamit na namin, so para hindi maputik, ginawang sinemento. At actually tinaas na nga yun eh, yung silong na yan, dahil tumaas ang karsada sa labas, pag umuulan bumabaha doon sa silong. So sinemento, tinaas pa namin ng konti. Ang tawag doon dati lupa sa baba, dito sa taas ang tawag bahay. Kaya pag sinabi nasan si Bong, nandun sa bahay, ibig sabihin nandito sa taas. Pag sinabing nasa lupa, nandun sa baba. Ganon. What are your personal memories growing up in the house? Naku, ang dami. Ang dami ko personal memories dito.
we enjoyed our stay here. Itong bakuran namin, if you will notice, malaki yung bakuran eh. Tawag namin duluhan. Ngayon parang gubat na siya, maraming puno, maraming ganyan. Alam ba rin yun nung araw eh, doon kami naglalaro sa lupa. Sa lupa, sa duluhan. Gumugulong-gulong kami dyan. Talaga, you'll get dirty, in other words. Pero, look at us, healthy kami kasi nakadikit kami sa nature eh. Sa lupa. Tapos, pagdating ng mga alas 6, tatawagin na kami ng nanay namin. Siyempre, you wash up, nag-oorasyon, tapos magdi-dinner. So, ganun yun. Umaakit kami sa mga puno. Ang mga laruan namin nanggagaling dyan. Gagawa kami ng tirador, gagawa ng turumpo, gagawa ng, yung ganong klase. And remember also, during that time, wala pa namang mineral water eh. Ang tubig namin sa poso. Di ba? Diretso, sa poso nga. Tapos, pagka ilalagay sa tapayan. Pag nilagay sa tapayan, dumalamig siya by itself. Tapos ang mga prutas, kukuha kami ng mangga, ng duhat, ng kasoy, ng balimbing. May balimbing pa kami dito nung araw eh. So in other words, natural yung aming mga kinakain, natural yung mga laro namin. Diyan kami nagtataguan, diyan kami nag-ahabulan, tumbong preso, patintero. Inabutan ko lahat yun. At I feel very lucky for that. Kasi nakadikit kami sa nature eh. Kaya siguro malakas pa rin kami hanggang ngayon kasi nga when you eat natural food, when you are connected sa nature, talagang di ba? Organic. Oo, organic kami lahat. Tapos alam mo nung araw, ang mother ko kasi magaling magluto. Sa kanya yung libro na kasaysayan ng kaluto ng bayan. Alam niyo, inabutan ko yan na kung gusto mo ng sinigang sa sampalok, meron kami sampalok doon, kukuha ka talaga ng sampalok, you process it na as natural as it can be. Ngayon, nasa sachet na siya. Hindi ba? Tinolang manok na Tagalog. Tinolang manok, talagang kuha ka ng papaya. Tapos ang manok mo, yung native, yung tawag natin, manok Tagalog. Kaya, yung mga ganun sistema, napaka-healthy. At ang nanay ko kasi hindi nagbebetsin. Asin lang, at saka, ganon. So, ganon kami lumaki. Naabutan ko yan. Gumagawa kami ng hotcake from scratch. Ngayon, hotcake mix, lagyan mong tubig, luto. Noon hindi. Tapos, ang nanay ko, pinapanood ko, gumagawa ng mayonnaise. Wow. Talagang unti-unti, from zero. Ngayon, bili ka na lang ng sachet ng mayonnaise, meron ka na siyempre, may mga preservative yon, may mga chemicals. Yung araw, wala Tapos, so, we grew up that way, no? Luckily for us. Why is the house important to preserve it for the next generation? Nakakahinayang Alam mo, ang ating pinagmulan, ang ating ugat, ang ating kasaysayan ng bilang Pilipino, hindi lang nung panahon ng Kastila Remember, ang kasaysayan natin, even before the coming of the Spaniards, meron na tayong kasaysayan ng ating mga ninuno, ang ating mga pamayanan, very honorable, very honest, honorable, matulungin, ganyan. Dumating ang Kastila, nabago ang ating mindset, nagbago ang ating kultura, kasi siyempre iba yung kultura ng ng Europeo Tapos dumating ang mga Amerikano, pinipilit tayong gumaya sa kanila na para bang we are not civilized pag hindi tayo kapantay nila. Amerikano yun Pilipino tayo, dapat enhance na lang natin yung ating pagkatao. Hindi yung gagaya tayo sa kanila para tayo maging civilized. Hindi.
Kaya napaka-importante nito kasi nandito yung ugat natin eh. Itong pinapreserve natin yung bahay, pinapakita natin na ganito ang buhay nila nung araw, na napakaganda. Huwag tayong sumakay doon sa Western, mas maganda, Western, mas maayos. Hindi. Tayo by ourselves, maayos tayo, honorable tayo. Kaya, pagka bebisita kami dito, pinapakita ko sa kanila or kinikwento ko sa kanila na dapat maging proud Filipino tayo. Maging proud. Huwag tayong kumopya sa kanila. Philippinize natin. Pinoy tayo eh. Ha? And if we can do that through preservation of the house, ikukwento namin, isi-share namin yung aming kasaysayan, yung ating kasaysayan, i-share natin lalo sa mga bagong henerasyon kasi nawawala. Para bang ano kasabihan? Kapag ang fundasyon natin, which is our kasaysayan, our kultura, our heritage, ay matibay, kahit anong influence from other sources, matibay tayo, nandun tayo. Di ba? Kasabihan yan eh. Pag ang pundasyon ng isang puno or isang bahay or isang structure ay matibay, kahit anong bagyo ang tumama, hindi matitinag ang pundasyon. Dapat ganun tayo. Para hindi tayo matinag. Para we remain Filipinos and we can be very, very proud of it. Yun dapat yun. Let's be proud that tayo ay Pilipino. Okay. Very good. Okay. And then... Sala Mayor. Sala Mayor. Ano ko lang, ma-refresh ko lang ulit yung bahay. Sige. Ako na bahala dyan. Salamat po. Ano po ulit tawag doon, sir? Yung lagayan ng sombrero? Yan, bastonero. Ayun, bastonero. Bastonero ang tawag dyan. Alright. Guys, entering the house o Igasiano Enriquez Ancestral House. Ito po yung lupa or yung ground floor. Then let's go to the main house. Ito po yung painting ng great grandfather ni Sir Bong Enriquez. So, Colonel Enriquez po. So, this is the souvenir table po. Ito po yung kung tawagin is bastonero. Lagayan ko ng mga baston and sombrero. This is the grand staircase. So, cut po tayo. So, ito po si General Gregorio del Pilar. Ito po si lolo po ni Sir Bong Enriquez. Yan po yung old photo. Bali, post Spanish period na po ito. Nag-hunting po siya ng hayop. Okay, so yeah. Then dito po is altar po. Ito yung altar. At okay po. Ito po is artifact po ito ng galing po ito sa pako po ito ng lumang simbahan ng Bulacan. Ayan po. Ayan. Tapos ayan. Ito po yung family photos po ng Igasiano Enriquez. Ito po yung mother at father ni Sir Bong. At ito po yung si Sir Bong po ang mag-explain po sa atin. Okay. After this, we have
the sala, the receiving area here. So if you can see ito, ayan po yung mga old furnitures po nila. So ito silang tawag dito, locker po, safe. Ayan po. Ito po isa painting po to ng kapatid ni Sir Bong Enriquez. So, Star Boyet. Okay. Simbahan po ng Bulacan. Ayan po. Nuestra Señora de la Asunción. Okay. So, may mga old furnitures. Let's check the dito po yung azotea. Ayan po yung azotea. This is elevated po. Then okay, ito po yung dining area. Ito is Nievera po kung tawagin. It's Nievera. Yan po yung pinaglalagyan po ng mga parang pinaka ref po. So dito ilalagay po yung yelo. Diyan po ilalagay yung yelo. Ayan, diyan po. And then dito po yung mga food na ipapreserve po. Nievera po tawag. So that is from the root Spanish word na nieve, which is snow. Okay, this is the dining area. Tawag po nila is Mesa Luna. Kasi pagka inalis po raw po siya, then naging bilog, para po siyang buwan, full moon. Ayan po. Ayan po yung access papunta po doon sa Dirty Kitchen, yung hagdan po na yun. Oops. So ito po yung secondary dining area. Then ito po yung access papunta po doon sa azotea. Nakalak nga lang po as of now. Ito po yung azotea. Ito po toilet po to. Ayan. Then ito po yung dirty kitchen nila. Ayan po. Dirty kitchen. Ito po yung door. May hagdanan po. So ayan. Ito, another toilet po ito. Ayan po. Okay. You can see yung ceiling po, mga 1940s po ito. Tapos meron po siyang yung vent na wood pattern. Ayan po. Ito po original na chandelier and then ceiling. Ito po sala major. Ito po yung sala major nila. Habang tinatapos natin ang paglalakbay dito sa Icasiano Enriquez Ancestral House, naway magsilbi itong paalala sa atin na ang mga lumang bahay tulad nito ay hindi lamang mga pader at kahoy na itinayo mula noong panahon ng Kastila. Sila ay mga tahimik na saksi sa mga pangyayaring humubog sa ating bayan mula sa pamumuno ng mga Kastila hanggang sa pagbabago ng ating lipunan sa paglipas ng panahon. Sa bawat detaling makikita natin mula sa bintana, haligi hanggang sa mga sahig na ating tinatapakan
naroon ang kwento ng ating mga ninuno. Kaya't mahalaga na ating pahalagahan, alagaan at balikan ang mga kasaysayan sa pamamagitan ng mga makasaysayang tahanan na tulad nito. Dahil sa paglingon sa ating nakaraan, mas nagiging buo ang pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagbisita dito sa Icasiano Enriquez Ancestral House at hanggang sa susunod na ating paglalakbay sa kasaysayan.